isang kabataan na nabash sa isang segment ng It's Showtime. Niligtas ng COMELEC. Nag-tour sa COMELEC at pinaliwanagan ang contestant ng It's Showtime na aminadong kulang ang alam tungkol sa komisyon. Dahil posibleng maraming tulad niya, ayon po sa COMELEC, pwede siyang makatulong para maturuan din ang ibang kabataan. Inimbita mismo ng COMELEC ang contestant na si Heart Aquino. Hindi lang siya basta tinur, kundi pinaliwanagan ni mismong COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa kung ano ang trabaho ng komisyon. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. Na mental block lang din po. Mas naunawaan ko po yung meaning po din talaga ng COMELEC and kung ano pa po talaga yung ginagawa po nila. And dine-encourage ko po na mas alamin pa po din po talaga natin yung trabaho po ng COMELEC. Si Heart kasi nakikita namin na pwede siyang maging influence sa youth. Para sa mga ibang kabataan din who are not so knowledgeable about COMELEC, we would like to show that COMELEC is willing to reach out to the youth. Are you willing to work with COMELEC po? Diba, gawin kayong ambassador? Actually po, kung titignan ko po siya, it's an opportunity din po. So yes po, willing naman po ako. And to inspire the youth na rin. Paano ang isang kabataang babae na humarap sa isang malaking kahihiyan na napanood hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ngunit ipinakita ang kabaitan ng administrasyon mula sa pagbabash hanggang sa pagbangon, isang kwento ng isang kabataan na hindi sumuko. May isang babae, bata pa lang, pangarap na niyang maging isang bituin. Pero sa isang iglap, imbis na paghanga, pangungutya ang kanyang natanggap. Isang tanong lang, isang sagot lang, at nag-viral na siya. Hindi dahil sa talento, kundi dahil sa pagkakamali. Ano ang mensahe mo sa ano COMELEC? Ang COMELEC? Isang simpleng tanong na maaaring sagutin ng kahit sino. Pero siya, natahimik lang, nag-alinlangan. At sa harap ng milyong-milyong nanonood, nagkaroon siya ng mental block. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa katunayan, dito pa lang nagsisimula. Si Heart Aquino, isang kalahok sa segment ng It's Showtime sa Sexy Babe, ay umani na matinding pangutya matapos ang isang tanong mula kay Vice Ganda. Isang sagot na dapat alam ng lahat, pero siya napahinto, napaisip, at sa sobrang kaba, hindi agad nakasagot. At sabi pa niyang, hindi niya ito masasagot ngayon. Boom! Isang viral moment. Mabilis pa sa kidlat ang reaksyon ng mga netizens. Meme dito, insulto doon. Sinasabi nilang sayang lang daw ang ganda. At napakarami pang masasakit na salita na ibinabato sa kanya sa social media. Pero kung sa tingin mo dito natapos ang kwento niya, nagkakamali ka. Sa gitna ng kaliwat ka ng pangbabash, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating, isang tawag at isang oportunidad na hindi niya akalaing darating mula mismo sa institusyong hindi niya agad naisagot, ang Commission on Elections o COMELEC. Imbis na ilibing ang sarili sa hiya, tinanggap niya ang alok, isang guided tour sa Palasyo del Gobernador, isang personal na pagpupulong sa chairman ng COMELEC at isang mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng ahensyang minsang naging dahilan ng kanyang pagkakapahiya. Pero teka, ito lang ba ang dahilan kung bakit siya tinawag? Hindi lang yan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Matapos ang kanyang pagbisita, isang panibagong pintuan ang bumukas mula sa isang babaeng nabash dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ngayon, isa siyang potensyal na ambasador ng COMELEC para sa kabataan. Oo, tama ang narinig mo. Isang kabataan na minsang pinagtawanan, ngayon ay may pagkakataong maging boses ng iba pang kabataan sa bansa. Pero bakit siya?
Bakit hindi na lang ang isang matalinong estudyante, isang dalubhasang politiko, o isang eksperto sa batas? Dahil siya ay isang patunay. Patunay na hindi kailangan perpekto para matuto. Patunay na ang kaalaman ay maaring mapunan. Patunay na ang kabataan ay may pag-asa basta't bukas sila sa pagbabago. At higit sa lahat, patunay ito ng isang administrasyong may malasakit sa bawat Pilipino. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos, mas pinapalakas ang koneksyon ng gobyerno sa kabataan. Hindi para husgahan sila, kundi para gabayan at bigyan ng pagkakataong matuto. Sa halip na ipahiya, binibigyan sila ng suporta at pagkakataong mapabuti ang kanilang sarili. At dahil sa pagpapakumbaba ni Hart, nakita natin na nagbago ang pananaw ng mga tao sa kanya. Ngayon, naiintindihan na ni Hart kung bakit mahalaga ang COMELEC. Naiintindihan na niya ang halaga ng boto ng eleksyon at ng bawat desisyon na ginagawa ng bawat botante. Hindi lang siya natuto, kundi naging inspirasyon pa sa ibang kabataan na nagkamali, nadapa, pero hindi sumuko. Ang buhay, kaibigan, ay hindi tungkol sa kung gaano ka katalino sa isang saglit, kundi kung paano ka bumangon mula sa iyong pagkakamali. Hindi sukatan ng pagkatao ang isang viral moment, kundi ang desisyon mong gawing hakbang ang bawat pagkadapa patungo sa tagumpay. Si Hart Aquino, mula sa isang babaeng binash, ngayon ay isang inspirasyon. At sa likod ng kwentong ito, isa lang ang malinaw, kaibigan. Ganito kabait at kagalang-galang ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang administrasyong nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, isang gobyernong nagtuturo sa halip na manisi, at isang lideratong sumusuporta sa kinabukasan ng kabataan. Kaya sa susunod na matakot ka magkamali, tandaan mo ito, ang tunay na katalinuhan ay hindi lamang sa kung ano ang alam mo ngayon, kundi sa kakayahan mong matuto at lumaban para sa iyong kinabukasan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:14 verse 6. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Si Hart Aquino ay nakaranas ng matinding panghusga dahil sa isang simpleng pagkakamali. Sa mata ng mundo, maaring tila isang pagkatalo ang nangyari sa kanya. Ngunit tulad ng ipinakita ng ating Panginoong Jesus sa maraming pagkakataon, hindi kailanman hinuhusgahan ng ating Panginoon Diyos ang tao batay sa isang pagkakamali lamang. Sa halip, iniaalok niya ang pag-asa, pagpapatawad at pagbabago. Ang ating Panginoong Jesus ay ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Maraming tao ang maaaring magbigay ng pangungutya, ngunit ang tunay na pagbangon ay nagmumula sa Kanya. Sa tuwing tayo ay nadadapa, laging maalok ang ating Panginoong Kristo na itayo tayo muli at bigyan tayo ng bagong simula. Hindi niya tinitingnan ang ating nakaraan, kundi ang ating potential sa Kanya. Si Hart ay naging inspirasyon sa iba, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil pinili niyang bumangon, matuto at magpakumbaba. Ganito rin ang paanyaya ng ating Panginoon sa atin. Huwag tayong manatili sa ating mga pagkakamali, kundi lumapit tayo sa Kanya upang matuto, lumago at maging liwanag sa iba. Sa bawat kahihiyan, may biyaya ang ating Panginoon Diyos. Sa bawat pagkakamali, may natututunan. At sa bawat pagdapa, may pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po na bagaman kami, Panginoon, ay makasalanan at lagi nagkakamali, kami po, Panginoon, ay binibigay niyo ng pangalawang pagkakataon upang bumangon. Hindi lang pangalawa, kundi napakaraming beses o aming Panginoon Diyos. Dahil po sa inyong pagmamahal, providence at grasya. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong pong patuloy na pagmamahal sa amin at pagtanggap sa aming mga kamalian. Tulungan niyo po kaming lumago, hindi lamang, Panginoon, sa pisikal, emosyonal o intelektual, kundi higit sa lahat, sa espiritual na aspeto po ng aming buhay, na magkaroon po nawa kami ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy niyong pag-aalaga sa amin at patnubayan po kami at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatatabi sa mo't hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.